Iniwan ako ng sarili kong anak na si Carmela sa home for the aged noong ika-80 kaarawan ko. Ibinigay niya sa akin ang maleta, hindi ang yakap. Napakalaking hiya iyon. Ang turing nila sa akin isang matandang sagabal. Walang utang na loob. Nagbayad sila ng 60,000 buwan-buwan para itapon ako. Pero may lihim na yaman akong tinatago. Hindi nila alam, ako ang may-ari ng buong Villa Serena na, yan, ang lolo na itinapon nila ay ang may hawak ng 43,000 tusan nilang pamana. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Isang leksyon na hindi nila malilimutan. Kwentuhan mo ako, Apo. Saan ka nanonood? Matinding galit. Kaya makinig kang mabuti, Apo. Pakinggan mo ang kwentong ito hanggang sa huli at ibahagi mo rin ito sa sino mang kailangang makarinig. Pagkatapos, sabihin mo sa akin kung anong bahagi nito ang talagang tumagos sa puso mo at kung saang lungsod mo ako pinakikinggan. Isang oras na ang nakalipas, nasa bahay ako. Naghihintay na batiin ako ng pamilya ko. Araw ko, hindi ba? At taon. Isang mahalagang yugto para sa sino mang lalaki. Ngunit sa halip na yakap at cake, 2 maleta at isang ultimatum ang natanggap ko. Hindi mo na kayang mamuhay ng mag-isa, tatay, sabi ni Carmela nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Nakahanap kami ng perpektong lugar para sa iyo. Perpektong lugar na parang isa akong hayop na kailangang ikulong. At paano kung ayaw kong pumunta? Tanong ko, kahit alam kong wala ng halaga ang opinyon ko. Hindi ito option, tatay. Napagdesisyunan na. Napagdesisyunan ng walang tanungan, ng walang konsultasyon, na parang ang 80 taon ko sa buhay ay hindi na nagbigay sa akin ng karapatang magpasya sa sarili kong kapalaran. Dumating ang taxi dahil, syempre, hindi na sila nag-abala na ihatid ako sa sarili nilang kotse. Taxi na parang ako ay isang estranghero lang. Sa buong biyahe, iniisip ko, paano kami napunta rito? Paanong nagawa ito ng sarili kong anak sa akin? Pero may isa pa akong iniisip, isang bagay na hindi niya alam, isang bagay na malapit na niyang matuklasan. Nandito na ako ngayon, nakatayo sa harap ng Villa Serena, home for the aged, kasama ang 2 maleta ko at isang pusong puno ng pagkadismaya. Maganda ang lugar, aaminin ko. Malinis, maayos ang mga halaman, maliwanag ang mga dingding. Ang uri ng lugar kung saan iniiwan ng mga tao ang kanilang mga problema para makatulog sila ng mahimbing. May isang batang nurse na lumapit sa akin. May peke siyang ngiti na meron ng lahat dito. Lolo Edong Reyes? Tanong niya habang tinitingnan ng isang listahan. Ako nga, sagot ko ng matipid. Sige po, halika po kayo. Iproseso lang natin ang admission ninyo at pagkatapos, ipapakita namin sa inyo ang inyong silid. Silid. Ang eleganteng paraan para sabihing kulungan. Naglakad kami sa pasilyo at nakita ko ang ibang matatanda na nakaupo sa mga upuan. Ang ilan ay nanonood ng TV, ang iba naman ay nakatulala lang sa kawalan. Iyan ba ang magiging kinabukasan ko? Uupo lang sa isang upuan, naghihintay na may dumalaw. Alam kong malamang na hindi na sila darating. Dito po, Lolo Edong, sabi ng nurse, iginigiya ako sa isang opisina. Kailangan lang nating ayusin ang ilang papeles. Pagkatapos, makikilala ninyo ang direktor. Direktor, bakit ko kailangang makilala ang direktor? Para ipaliwanag sa akin ang mga patakaran ng bilangguan kung saan ko gugugulin ang huling mga taon ko. Pumasok kami sa isang maliit na silid na puno ng forms at mas marami pang forms na parang ang buong buhay ko ay maaaring ibuod sa mga papel at pirma. Ang inyong kwarto ay ang 247, sabi niya. Sabay abot sa akin ng isang maliit na susi. Second floor, may tanawin sa hardin. Napakatahimik. Tahimik, syempre magiging tahimik. Ito ang lugar kung saan inilalagay ang mga matatanda para hindi na sila manggulo. May iba pa ba akong kailangang malaman? Tanong ko dahil gusto ko nang matapos ito. Sa loob ng halos 1 oras, gugustuhin kayong makilala ng personal ng direktor. Karaniwan po iyan sa lahat ng bagong residente. Protokol. Lahat dito ay protokol, na parang kami ay mga numero sa halip na tao. Sige, pagsisinungaling ko. Hihintayin ko. Inihatid ako ng nurse sa aking kwarto. Maliit pero malinis.
Isang kama, isang aparador, isang mesa, isang upuan. 8 taon ng buhay na ibuod sa mga simpleng kagamitan. Inilagay ko ang mga maleta ko sa kama at umupo sa nag-iisang upuan sa kwarto. Mula sa bintana, nakikita ko ang hardin na nabanggit niya. Maganda, oo. Pero ang mga rehas sa lahat ng bintana ay nagpapaalala sa akin na hindi ito ang bahay ko. Ito ang bilangguan ko. Naisip ko si Carmela noong sandaling iyon. Malamang, nasa bahay na siya. Gumaan ang loob dahil naresolba na ang problema ng matandang ama. Baka nagdiriwang pa nga. Hindi na tayo kailangang mag-alala patungkol sa kanya. Pero hindi niya alam ang isang mahalagang bagay. Isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa kanya. Isang bagay na sa maikling panahon ay magpapabago ng lahat. Dahil may mga bagay sa buhay, apo, na ginagawa ng mga tao sa pag-aakalang napakatalino nila. Mga desisyon na ginagawa ng hindi alam ang lahat ng kahihinatnan. At ang minamahal kong anak na si Carmela ay gumawa lang ng pinakatangang desisyon sa kanyang buhay. Sa loob ng 1 oras, kapag dumating ang direktor ng lugar na ito para makilala ako, magiging malinaw ang lahat. At pagkatapos ay matutuklasan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng magkamali. 1 oras ang lumipas, may kumatok sa aking pinto. 3 mahinang katok, magalang. Tulad ng lahat sa lugar na ito, pati ang pagkatok ay may protokol. Lolo Edong, pwede po bang pumasok? Boses iyon ng nurse kanina, ngunit ngayon ay may kasamang ibang tao. Pasok, sagot ko nang hindi tumatayo mula sa upuan. Sa 80 na taon ko, hindi ko na kailangang tumayo para salubungin ang kahit sino. Bumukas ang pinto at pumasok ang nurse, kasunod ang isang lalaking nasa 50s. Nakabihis ng maayos, mukhang manager, dark blue suit, perpektong kurbata, profesional ng ngiti. Ang tipikal na uri ng tao na nagpapatakbo ng mga lugar na ito, na parang mga hotel na deluxe. Lolo Edong, ipinakikilala ko po si Ginoong Manuel, ang direktor ng Villa Serena, sabi ng nurse sa matamis na boses na ginagamit nila para sa mga matatanda. Lumapit si Ginoong Manuel, nakalahad ang kamay. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Lolo Edong. Sana maging komportable po kayo sa inyong bagong tahanan. Tahanan. Napakasinungaling na salita. Kinamayan ko siya ng walang gaanong kasigasigan. Ikinagagalak ko rin kayong makilala, Ginoong Manuel. Pakiupo, sabi ko. Sabay turo sa nag-iisang upuan pa sa kwarto. Ang nurse ay tumayo lang sa tabi ng pinto, parang guwardiya. Umupo si Ginoong Manuel at naglabas ng isang folder. Sige po, Lolo Edong. Gusto ko po kayong makilala ng personal at ipaliwanag kung paano kami gumagana dito sa Villa Serena. Nakikinig ako, sagot ko, kahit ang gusto ko talaga ay umalis na siya. Tinitiyak po namin na nagbibigay kami ng pinakamahusay na pangangalaga sa aming mga residente. Mayroon kaming mga aktibidad na pang-aliw, physical therapy, doktor 24 oras, masustansyang pagkain. Habang nagsasalita siya sa kanyang ininsayong talumpati, pinagmamasdan ko siya. May isang bagay na pamilyar sa lalaking ito, ngunit hindi ko matukoy kung ano. Ang mukha niya, ang paraan ng pagsasalita niya. Mayroon akong naririnig na pamilyar. At nag-oorganisa rin kami ng mga family event para mapanatili ninyo ang koneksyon sa inyong mga mahal sa buhay, patuloy ni Ginoong Manuel. Mga mahal sa buhay, ang ironiya. Family event? Tanong ko. Ano, tulad ng? Nagdiriwang kami ng mga kaarawan, anibersaryo, mga espesyal na araw. Inaanyayahan namin palagi ang mga pamilya na dumalaw. At ang kaarawan ko ay ngayon, 11 taon. May nakikita ba kayong pamilya rito na nagdiriwang kasama ko? Napailing si Ginoong Manuel. Tiningnan niya ang ilang papel sa kanyang folder. Oo. Nakita ko na ngayong araw ang kaarawan ninyo. Maligayang kaarawan, Lolo Edong. Sigurado akong ang inyong pamilya. Ang pamilya ko ay iniwan ako rito na parang inabandona na aso, sabi ko ng diretso. Kaya, mas mabuting pag-usapan na lang natin ang ibang bagay. Bumigat ang katahimikan sa kwarto. Ang nurse ay nakatingin sa sahig. Si Ginoong Manuel ay naglinis ng kanyang lalamunan at patuloy na tiningnan ang kanyang mga papeles.
Sige po, gusto ko ring kausapin kayo tungkol sa bayad. Nakikita ko rito na nabayaran na ng anak ninyo ang unang buwan, pero kailangan nating pag-usapan ang mga susunod. Magkano ang halaga ng paninirahan dito? Tanong ko. 60,000 piso, 60,000, po buwan-buwan, Lolo Idong. Kasama na po ang kwarto, pagkain, pangangalagang medikal at lahat ng aktibidad. 60,000, nakaka-interes. At paano kung hindi ko kayang magbayad? Tanong ko, gustong makita kung ano ang isasagot niya. Sa mga ganitong kaso, nakikipagtulungan kami sa mga pamilya para makahanap ng mga alternatibo. Mayroon kaming ilang programa ng tulong, pero ang totoo, kung wala ng paraan para bayaran ang mga gastusin, kailangan naming tulungan ang pamilya na maghanap ng ibang opsyon. Ibang opsyon, ang eleganteng paraan para sabihing, palalayasin namin siya. Naiintindihan ko, sabi ko. At gaano na kayo katagal nagtatrabaho rito, Ginoong Manuel? 15 taon na po ako sa Villa Serena, Lolo Edong. Nagsimula ako bilang administrador at 5 taon na ang nakalipas ay ginawa akong direktor. 15 taon. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit pamilyar sa akin ang mukha niya. At gusto mo ba ang trabaho mo? Tanong ko. Opo, sobra. Napakalaking kagalakan na makatulong sa mga taong tulad ninyo na magkaroon ng marangal at komportableng pagtanda. Marangal na pagtanda sa mga pamilyang umaabandona sa kanila at nagbabayad na parang mga pet na nasa boarding house. Alam mo ba, Ginoong Manuel, may isang tanong ako na talagang kinaiinteresan ko. Sige po, sabihin ninyo. Sino ang may-ari ng lugar na ito? Nagulat si Ginoong Manuel sa tanong. Isa itong pribadong kumpanya. Ang may-ari ay, isa siyang matagumpay na lalaki sa construction. Mayroon siyang ilang home for the aged na tulad nito. Ano ang pangalan ng may-ari? Ako. Si Ginoong Manuel ay mukhang hindi komportable. Hindi ako sigurado kung ang impormasyon na iyon ay sekreto ba? Tanong ko nang may ngiti na hindi niya naiintindihan. Hindi po sekreto. Ang pangalan niya ay Eduardo Mendoza, Don Eduardo Mendoza. Ang nurse ay nakatingin pa rin sa sahig, walang kamalay-malay sa nangyari. Ngunit si Ginoong Manuel ay tinitingnan ulit ang aking mga papeles. Pagkatapos ay tumingin sa akin, pagkatapos ay muli sa mga papeles. Paumanhin, sabi niya ng dahan-dahan. Maaari bang ulitin ninyo ang inyong buong pangalan? Eduardo Mendoza, sagot ko ng mahinahon. Lolo Edong Reyes, Eduardo Mendoza, po. Nakita ko kung paanong nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nagsimulang manginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang tinitingnan niya ang mga papeles ng mas maigi. Eduardo Mendoza, ulit niya na parang hindi makapaniwala sa binabasa niya. Ang mismong tao, pagtiyak ko. Tumayo si Ginoong Manuel sa upuan na parang nakakita ng multo. Nahulog ang folder niya sa sahig at nagkalat ang mga papeles sa buong kwarto. Diyos ko, bulong niya. Kayo. Ako ang may-ari ng lugar na ito. Tinapos ko ang pangungusap para sa kanya. At ako rin ang matandang sagabal na inabandona ng sarili niyang anak dito. Nagbabayad ng 60,000 piso, 60,000, buwan-buwan para sa pribilehiyo. Ang nurse ay tumingala, naguguluhan. Si Ginoong Manuel ay nanatiling paralisado, na parang hindi kayang iproseso ng utak niya ang narinig niya. Ginoong Reyes, nauutal niyang sabi. Hindi ko alam, walang nagsabi sa akin. Paano nangyari? Nangyari iyon, sabi ko. Dahan-dahang tumatayo mula sa upuan. Ang minamahal kong anak na si Carmela ay nagdesisyon na oras na para itapon ang nakakagambalang matanda. Ang hindi niya alam, ang nakakagambalang matanda ay siya pala ang kanyang boss at boss mo rin. Si Ginoong Manuel ay mabilis na yumuko para kunin ang mga papeles. Nanginginig ang mga kamay niya. Lolo Edong, ako. Ito ay... Kailangan kong tumawag sa... Wala ka pang kailangang tawagan, putol ko. Una, magkakaroon tayo ng isang napaka-interesanteng pag-uusap tungkol sa kung paano pinapatakbo ang aking negosyo. Si Ginoong Manuel ay nasa sahig pa rin. Kinokolekta ang mga papeles. Ang nurse ay nakatingin sa aming dalawa nang hindi nauunawaan ang nangyayari. Binibini, sabi ko sa nurse.
Maaari mo ba kaming iwanan ng mag-isa ni Ginoong Manuel? Mayroon kaming kailangang pag-usapan. Opo, syempre Lolo Edong. Mabilis siyang sumagot at lumabas ng kwarto. Sinara ang pinto sa likuran niya. Tinapos ni Ginoong Manuel ang pagkolekta ng mga papeles at tumayo roon na parang isang batang pinagalitan, naghihintay ng parusa. Upo, Ginoong Manuel, utos ko. Hindi na ito ang direktor na nakikipag-usap sa isang residente. Ngayon, ito na ang empleyado sa harap ng kanyang boss. Umupo siya sa gilid ng upuan, kinakabahan. Lolo Edong, sumpa ko, hindi ko alam na kayo. Walang nag-inform sa akin na… Kalma, putol ko. Walang nag-inform sa iyo dahil walang nakakaalam. Ang sarili kong anak ay hindi alam kung sino talaga ako. Tumingin sa akin si Ginoong Manuel, naguguluhan. Hindi niya alam? Para sa kanya, ako ay isang matandang pabigat lang na nagtrabaho sa buong buhay nang walang nakamit na mahalaga, isang sagabal na kailangang alisin. Pero, Lolo Edong, kayo ang nagtayo nito. Nagbigay kayo ng trabaho sa higit sa 150 katao. Oo, Ginoong Manuel. At tila, itinuturing ako ng anak ko na napakawalang halaga kaya nagbabayad siya ng 60,000 buwan-buwan para manirahan ako sa sarili kong ari-arian. Hinaplos ni Ginoong Manuel ang kanyang mukha. Ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi kapanipaniwala? Ulit ko. Alam mo ba kung ano ang hindi kapanipaniwala, Ginoong Manuel? Na ang sarili kong dugo ay nagdala sa akin dito na parang basura na kailangang itapon. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Maganda ang tanawin ng hardin mula rito. Nag-invest ako ng malaking pera para maging komportable. Marangal ang lugar na ito. Hindi ko inakala na magiging residente ako sa sarili kong likha. Sabihin mo sa akin, Ginoong Manuel, patuloy ko nang hindi lumilingon. Paano mo tinitingnan ang mga pamilya na nagdadala ng kanilang mga kamag-anak dito? Paano ko sila tinitingnan? Oo, ano ang iniisip mo sa kanila? Nagalinlangan si Ginoong Manuel bago sumagot. Naiintindihan ko na mahirap na desisyon iyon para sa mga pamilya. Maraming beses na wala silang ibang opsyon. Huwag kang magsinungaling sa akin, Ginoong Manuel. Tayo lang ang narito. Sabihin mo ang totoo. Narinig ko na gumalaw siya nang hindi komportable sa upuan. Ang totoo po, maraming beses akong nakakakita ng mga pamilya na kayang alagaan ang kanilang mga magulang sa bahay, pero mas gusto nilang dalhin sila rito dahil mas maginhawa para sa kanila. At ano ang nararamdaman mo kapag nakikita mo iyon? Nalulungkot ako, Lolo Edong, dahil nakikita ko ang mga matatandang ito na naghihintay ng mga bisita na hindi kailanman dumarating, naghihintay ng mga tawag na hindi kailanman nagaganap. Lumingon ako para tingnan siya. At ngayon, ano ang nararamdaman mo? Sa pagkaalam na ako ang isa sa mga matatandang iyon. Yumuko si Ginoong Manuel. Ako ay nakakaramdam ng matinding sama ng loob. Nagbigay kayo sa amin ng trabaho. Itinayo ninyo ang lugar na ito para tulungan ang iba at ang sarili ninyong pamilya. Ang sarili kong pamilya ay itinuturing ako na isang sagabal. Tinapos ko para sa kanya. Opo, bulong niya. Bumalik ako sa aking upuan at umupo sa harap niya. Sabihin mo sa akin, Ginoong Manuel, sino pa ang nakakaalam ng kwento ko rito? Sino pa ang nakakaalam tungkol sa aking mga negosyo? Ang Principal Administrator, si Ginang Santos, alam niyang kayo ang may-ari. Ang ilan sa mga doktor ay alam din, pero karamihan sa mga staff ay hindi alam kung sino talaga kayo. Perpekto. At gusto kong manatili itong ganoon sa ngayon. Sa ngayon? Oo, Ginoong Manuel, dahil magsasagawa tayo ng isang maliit na eksperimento. Tiningnan ako ni Ginoong Manuel ng may pag-usisa at kaba. Anong uri ng eksperimento? Titingnan natin kung ano ang mangyayari kapag dumalaw ang minamahal kong anak na si Carmela. Dahil darating siya. Alam mo ba kung bakit? Hindi po, Ginoong Reyes. Dahil hindi siya patatahimikin ng konsensya niya. Siguro hindi ngayon, siguro hindi bukas, pero darating siya. At kapag dumating siya, gusto kong makita kung paano siya kumikilos sa akin, paano niya ako ituturing, ano ang sasabihin niya.
At pagkatapos, ngumiti ako. Isang ngiti na malamang na hindi pa nakita ni Ginoong Manuel dahil hindi ito ang ngiti ng isang matamis na lolo. Ito ang ngiti ng isang lalaking nagtayo ng isang imperyo sa pamamagitan ng pagiging matalino at, kapag kailangan, pagiging matigas. Pagkatapos, Ginoong Manuel, matututo ang anak ko ng isang leksyon na hindi niya kailanman malilimutan. Lolo Edong, si Ginoong Manuel ay mukhang nag-aalala. Sana ay hindi kayo nag-iisip na gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ninyo sa huli. Pagsisisihan? Tumawa ako, pero hindi ito masayang tawa. Ginoong Manuel, mayroon ka bang mga anak? Opo, 2 po. Mahal mo ba sila? Buong puso po. At mahal ka ba nila? Sa tingin ko po. Gagawin mo ba ang lahat para sa kanila? Walang pag-aalinlangan po. Ako rin, Ginoong Manuel. Ginawa ko ang lahat para kay Carmela. Nagtrabaho ako na parang hayop. Isinakripisyo ko ang aking ginhawa, ang aking oras, ang aking pera, lahat para magkaroon siya ng mas magandang buhay. Tumayo ako ulit at naglakad patungo sa pinto. At alam mo ba kung ano ang pagkakamali ko, Ginoong Manuel? Hindi po, Ginoong Reyes. Ang pagkakamali ko ay ang paniwalaan na ang pag-ibig na ibinigay ko sa kanya ay susuklian. Ang pagkakamali ko ay ang isipin na ang mga sakripisyo na ginawa ko para sa kanya ay may kabuluhan para sa kanya. Lolo Edong, pero ngayon, naiintindihan ko na, Ginoong Manuel. Ngayon, alam ko na kung sino talaga ang anak ko. At kapag ipinakita sa iyo ng isang tao kung sino talaga siya, kailangan mo siyang paniwalaan. Binuksan ko ang pinto ng kwarto. Sa ngayon, gusto kong ituring ito na may ganap na normalidad. Isa akong residente lang. Nagbabayad ako ng 60,000 buwan-buwan tulad ng iba. Pero Ginoong Reyes, nakakatawa iyan. Hindi kayo pwedeng magbayad para manirahan sa sarili ninyong ari-arian. Siyempre, pwede ako, Ginoong Manuel. At gagawin ko iyan dahil gusto kong maging komportable ang anak ko sa kanyang desisyon. Gusto kong maging matalino siya sa pag-aakalang naresolba niya ang problema ng matandang ama. Tumayo rin si Ginoong Manuel. At pagkatapos, kapag sigurado na siya na tama ang ginawa niya, kapag panatag na siya sa kanyang bagong buhay ng walang sagabal na ama, ipapakita ko sa kanya kung ano talaga ang halaga ng pag-iwan sa taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ano ang gagawin ninyo? Lumabas ako ng kwarto at naglakad sa pasilyo. Sinundan ako ni Ginoong Manuel. Gagawin ko ang tama, Ginoong Manuel. At tinitiyak ko sa iyo na kapag natapos ako, mauunawaan ng minamahal kong anak na si Carmela ang tunay na kahulugan ng mga kahihinatnan. Dumating kami sa common area kung saan nanonood ng TV ang ilang residente. Umupo ako sa isa sa mga upuan na parang isa pang lolo na inabandona ng kanyang pamilya. Umalis ka na ngayon, Ginoong Manuel, at tandaan, para sa lahat dito, ako ay si Lolo Edong lang, ang bagong residente ng kwarto, 247. Umalis si Ginoong Manuel, pero bago siya umalis, lumingon siya sa huling pagkakataon. Lolo Edong, maaari ba akong magtanong? Sabihin mo, hindi ba kayo naniniwala na baka magsisi ang anak ninyo? Na baka dumating siya para humingi ng tawad? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ginoong Manuel, may mga bagay sa buhay na hindi pinapatawad. At ang pag-iwan sa iyong ama sa kanyang ika-80 kaarawan ay isa sa mga iyon. 5 araw ang lumipas mula nang dumating ako sa Villa Serena. 5 araw na namuhay bilang isang karaniwang residente, kumakain sa dining area kasama ang iba pang matatanda, nakikilahok sa mga aktibidad. Nagpapanggap na kung ano ang iniisip ng anak ko na ako, isang walang silbing matanda, walang pera at walang kapangyarihan. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, Apo, ang 5 araw na iyon ay nagturo sa akin ng higit pa tungkol sa kalikasan ng tao kaysa sa natutunan ko sa 50 taon. Noong almusal ng unang araw, umupo ako kasama si Lolo Felipe, isang 70 taong gulang na lalaki na 3 taon nang narito. Ang pamilya niya ay dumadalaw minsan sa 1 buwan, kung meron man. Bagong dating ka rito,
Tanong niya habang umiinom ng kanyang malabnaw na kape. Oo, sagot ko. Dinala ako ng anak ko. Ah, sabi niya. Tumango na parang lubos na nauunawaan. Ako rin. Sabi niya, para sa sarili kong kabutihan daw. At ano ang iniisip mo? Iniisip ko na para sa sarili nilang kabutihan iyon, hindi sa akin. Sagot niya ng may mapait na ngiti. Mas madaling magbayad ng 60,000 kaysa harapin ang isang matandang ama. 60,000. Ang sarili kong anak ay nagbabayad ng sarili kong pera para ilayo ako sa kanya. Sa occupational therapy, nakilala ko si Lola Carmen, isang 82 taong gulang na babae na may kwento na nakawasak sa aking puso. Ang kaisa-isang anak niyang lalaki ay nagdala sa kanya rito matapos ibenta ang bahay kung saan siya nakatira. Kailangan niya ang pera para sa negosyo niya, paliwanag niya, habang nagbuo kami ng puzzle. Sabi niya, isasama niya ako sa kanya. Iyon ay 2 taon na ang nakalipas. At hindi na siya kailanman dumating. Sa simula, dumadalaw siya tuwing 2 linggo, pagkatapos minsan sa 1 buwan. Ngayon, huli ko siyang nakita noong Pasko ng nakaraang taon. Bawat kwento na naririnig ko ay mas masahol pa kaysa sa nauna. Mga pamilyang nangangako na dumalaw, ngunit hindi kailanman sumisipot. Mga anak na kumukuha ng mga ari-arian ng kanilang mga magulang at inilalagay sila sa home for the aged. Mga apo na hindi man lang alam na buhay pa ang kanilang mga lolo't lola. Sa 3 araw, sa oras ng tanghalian, may napagtanto ako na pumuno sa akin ng isang malamig at kinakalkulang galit. Itinayo ko ang lugar na ito sa pag-iisip na bigyan ng dignidad ang mga inabandona na matatanda. Ibinuhos ko ang puso ko sa bawat detalye, ang pagkain, ang mga kwarto, ang mga aktibidad, ang mga sinanay na staff. Akala ko, lumilikha ako ng isang refuge para sa mga taong walang ibang option, ngunit ang totoo ay iba. Ang lugar na ito ay naging isang basurahan ng kaginhawaan para sa mga pamilyang ayaw harapin ang kanilang mga responsibilidad, at ngayon, bahagi ako ng basurang iyon. Noong 4 na araw, dumalaw si Ginoong Manuel sa hapon. Umupo siya sa tabi ko sa hardin kung saan ako nagbabasa ng pahayagan. Kumusta po ang pakiramdam ninyo, Lolo Edong? Tanong niya sa mahinang boses. Iniisip ninyo po ba ang gagawin ninyo? Sa lahat ng oras, Ginoong Manuel. Sa lahat ng oras. Maaari ko po bang itanong kung ano? Tinitiklop ko ang pahayagan at tiningnan siya ng diretsyo. Sabihin mo sa akin, Ginoong Manuel, ilan sa mga residenteng ito ang may pamilya na kayang mag-alaga sa kanila sa bahay? Si Ginoong Manuel ay mukhang hindi komportable. Mataas po ang porsyento. Anong porsyento? Siguro 70%. 70%? Ulit ko. 70% ng mga taong narito ay hindi kailangang narito. Narito sila dahil itinuturing sila ng kanilang mga pamilya na abala. Opo, pag-amin ni Ginoong Manuel. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan, Ginoong Manuel? Ano po? Ibig sabihin, ako nang hindi ko nalalaman ay nagtayo ng perpektong lugar para alisin ng mga pamilya ang kanilang mga problema nang may malinis na konsensya. Hindi sumagot si Ginoong Manuel. Ano ang masasabi niya? Ang anak ko ay nagbabayad ng 60,000 buwan-buwan para maalis ako, patuloy ko. At malamang pakiramdam niya, napaka-generous niya sa paggawa nito, napaka-responsable, napakabuting anak. Lolo Edong? Hindi, Ginoong Manuel. Hayaan mo akong tapusin. Sa loob ng 5 araw na ito, nakita ko ang katotohanan ng aking nilikha at gumawa ako ng isang napakahalagang desisyon. Ano po? Tumayo ako mula sa bench kung saan kami nakaupo. Wawasakin ko ang lahat ng ito. Si Ginoong Manuel ay napatulala. Ano? Isasara ninyo ang Villa Serena? Ginoong Manuel, isasara ko ang lugar na ito at ang 2 ko pang home for the aged. Pero, Lolo Edong, may mga taong talagang nangangailangan. Ang mga taong talagang nangangailangan ay ililipat sa mga naaangkop na lugar. Ngunit ang negosyo ng family convenience na ito ay matatapos. Tumayo rin si Ginoong Manuel, halatang nababahala. At ang mga staff, ang mga trabaho,
Ang mga staff ay bibigyan ng generous na separation pay. Ikaw din, ngunit tapos na ang eksperimentong ito. Bakit? Dahil may napagtanto ako, Ginoong Manuel. Ang pagkakamali ko ay hindi lang ang pagpapalaki ng isang anak na walang utang na loob. Ang pagkakamali ko ay ang paglikha ng perpektong infrastruktura para sa kanya at sa libu-libong taong tulad niya upang alisin ang kanilang mga magulang nang walang anumang pagsisisi. Naglakad ako patungo sa aking kwarto, ngunit huminto ako bago pumasok. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito, Ginoong Manuel? Hindi po, Ginoong Reyes. Na kapag nalaman ng anak kong si Carmela na sinira ko ang lugar kung saan niya ako inabandona, mauunawaan niya na ang kanyang walang silbing ama ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa inakala niya. Mauunawaan niya na ang matandang sagabal na itinapon niya ay ang taong kumukontrol pala sa kanyang kapalaran. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Ngumiti ako. Ngunit hindi iyon ngiti ng kaligayahan. Iyon ang ngiti ng isang lalaking gumawa ng desisyon na hindi niya kailanman pagsisisihan. Pagkatapos, Ginoong Manuel, ang minamahal kong anak ay mamumuhay kasama ang mga kahihinatnan ng pag-iwan sa taong nagbigay sa kanya ng lahat. At walang pangalawang pagkakataon, walang kapatawaran, walang pagbabati. Pero Lolo Edong, anak ninyo siya. Dating anak ko, pagwawasto ko. Nang araw na inabandonan niya ako sa aking kaarawan, tumigil siya sa pagiging anak ko. Ngayon, isa lang siyang estranghero na gumawa ng pinakamahal na pagkakamali sa kanyang buhay. Pumasok ako sa aking kwarto at isinara ang pinto. Oras na para magsimulang tumawag. Oras na para simulan ang aking plano. Dahil may mga bagay sa buhay na hindi pinapatawad, Apo. At may mga taong kailangang matuto na ang bawat aksyon ay may kahihinatnan. Ang minamahal kong si Carmela ay malapit nang tumanggap ng pinakamahal na edukasyon sa buong buhay niya. Nang gabing iyon pagkatapos ng hapunan, nagkulong ako sa aking kwarto at inilabas ang aking cellphone, isang iPhone na pinakabagong modelo na libu-libong beses nang nakita ni Carmela. Ngunit inaakala niya na hindi ko kayang gamitin ng maayos dahil ang mga matatanda ay hindi naiintindihan ang teknolohiya. Napakalaking mali niya. Ang unang tawag ay sa aking abogado, si Atercion Herrera, isang lalaking nagtrabaho sa akin sa loob ng 15 taon at alam na alam kung paano hawakan ang aking mga gawain. Magandang gabi, Lolo Edong, sagot niya sa pangalawang ring. Kumusta po kayo? Napakabuti, attorney. Kailangan kong makita mo ako bukas ng maaga. Mayroon akong mahahalagang desisyon na gagawin. Siyempre, saan po tayo magkikita? Sa opisina? Hindi, nasa Villa Serena ako, ang home for the aged sa North area. May katahimikan sa kabilang linya. Sa home for the aged? Ayos lang po ba kayo? May nangyari po ba sa inyo? Ayos na ayos ako, attorney. Mahabang kwento na sasabihin ko sa iyo bukas, pero kailangan mong dalhin ang lahat ng legal na dokumento ng aking mga ari-arian at negosyo. Lolo Edong, nag-aalala po ako. Sigurado po ba kayong maayos ang lahat? Mas maganda ang lahat kaysa kailanman, attorney. Sa wakas, nakikita ko na ang mga bagay-bagay ng malinaw. Matapos kong ibaba ang telepono kay Artemis Herrera, dinayal ko ang numero ng aking accountant, si Atian Ramirez. Lolo Edong, nakakagulat naman po na tumawag kayo ng ganito ka-late, sabi ni Atian Ramirez. Kailangan kong maghanda ka bukas ng umaga ng isang kumpletong report ng lahat ng aking assets, ari-arian, bank accounts, investments, lahat. May problema po ba, Lolo Edong? Walang problema. Magkakaroon lang ako ng ilang mahahalagang pagbabago sa aking ari-arian. Pagbabago? Anong uri? Ang uri na magpapabago ng maraming buhay, Ramirez. Magkita tayo bukas ng deck ng umaga sa Villa Serena. Ang pangatlong tawag ay ang pinakamahalaga sa aking general manager ng construction, si Engrias Morales. Boss, kumusta po kayo? Sagot niya ng may paggalang tulad ng dati. Napakabuti, Morales. Makinig ka ng mabuti dahil napakahalaga ng sasabihin ko sa iyo. Ano po yon, boss? Bukas ng umaga, gusto kong ipatigil mo ang lahat ng proyektong isinasagawa. Lahat. Lahat? Pero boss, mayroon tayong construction works na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso.
Lahat, Morales. At gusto kong maghanda ka ng isang kumpletong imbentaryo ng lahat ng makinarya, equipment at materyales. Lolo Edong, maaari ko po bang itanong kung ano ang nangyayari? Ang nangyayari, Morales, ay liliquidate ko ng buo ang negosyo ng construction. Isa pang katahimikan. I-liquidate lahat? Lahat. Bawat makina, bawat kontrata, bawat ari-arian na may kaugnayan sa construction, lahat ay ibebenta. Pero boss, iyan ang trabaho ng buong buhay ninyo. Eksakto, Morales. Iyan ang trabaho ng buong buhay ko na pinili ng isang malapit sa akin na walang halaga. Hindi ko po naiintindihan. Malapit mo nang maintindihan, Morales. Magkita tayo bukas ng 11. Matapos ang mga tawag na iyon, umupo ako sa gilid ng kama. Nag-iisip sa inilagay ko sa pagkilos. Hindi lang ito ang pagwasak ng aking mga negosyo. Ito ay ang pagwasak ng lahat ng itinayo ko para magbigay ng mas magandang buhay sa aking pamilya. Ngunit mayroon pang isang tawag na kailangan kong gawin, ang pinakamahirap sa lahat. Dinayal ko ang numero ni Miguel, ang panganay kong anak, ang nakatira sa Guadalajara, isang malayong lugar sa Pilipinas, parang Cebu o Davao. Kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Ang palaging mas responsable kaysa kay Carmela. Ngunit wala ring ginawa para pigilan na maipadala ako sa home for the aged. Tatay, sagot niya, halatang nagulat. Kumusta po kayo? Sinabi sa akin ni Carmela na nakasettle na kayo sa home for the aged. Oo, Miguel, nakasettle na ako. At kumusta po ang pakiramdam ninyo? Komportable po ba ang lugar? Napaka-komportable, anak. Pumili ang kapatid mo ng isang napakahusay na lugar para alisin ako. Tatay, hindi po iyon alisin kayo. Ito ay para lang. Ito ay para lang, Miguel. Ito ay para lang. Well, alam niyo po na may mga responsibilidad kami ni Carmela, ang aming mga trabaho, ang aming mga pamilya. Naiintindihan ko ng lubos, anak, hindi ba? Alam kong maiintindihan mo. Palagi kang napakaunawain. Ako ay napakaunawain, Miguel. Napakaunawain na gumawa ako ng isang napakahalagang desisyon. Anong desisyon? Nagdesisyon ako na tama kayong dalawa, na ako ay isang sagabal, na ako ay isang pabigat, na wala na akong silbi. Tatay, hindi namin kailanman sinabi iyan. Hindi na kailangang sabihin, Miguel. Ang mga gawa ang nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ano ang sinasabi ninyo? Sinasabi ko na bukas, sisimulan ko ng i-liquidate ang lahat ng mayroon ako. I-liquidate ang ano? Lahat, Miguel. Ang mga negosyo, ang mga ari-arian, ang mga bank accounts, lahat. Narinig ko na gumalaw siya sa kabilang linya na parang bigla siyang tumayo. Baliw na po ba kayo? Bakit ninyo gagawin iyan? Dahil tama kayo. Ako ay isang walang silbing matanda na wala ng silbi, kaya aakto ako bilang ganoon. Tatay, sandali. Hindi niyo pwedeng gawin iyan. Ang pera na iyon, ang mga ari-arian na iyon ay ang aming kinabukasan. Ang aming kinabukasan. Tumawa ako, pero hindi ito masayang tawa. Miguel, nang magdesisyon kayo ng kapatid mo na wala na akong lugar sa inyong buhay, nagdesisyon din kayo na wala na kayong lugar sa aking ari-arian. Ano ang gagawin ninyo sa pera? Dodonahin ko ang lahat sa mga organisasyon na talagang tumutulong sa mga inabandona na matatanda ng kanilang mga pamilya. Hindi nyo pwedeng gawin iyan. Siyempre, pwede ako, Miguel. Pera ko iyon, mga ari-arian ko iyon, desisyon ko iyon. Pero tatay, kami ang pamilya ninyo. Dati kayong pamilya ko hanggang sa nagdesisyon kayo noong 1 linggo na mas maginhawa ang magbayad sa isang home for the aged para mag-alaga sa akin. Tatay, pakiusap. Pwede ba tayong mag-usap tungkol dito? Wala nang dapat pag-usapan, Miguel. Nag-usap na kayo. Nagdesisyon na kayo. Ngayon, nagdesisyon na rin ako. Sandali, huwag ninyong ibaba. Kailan ninyo gagawin ito? Nagsimula na ako, anak. Bukas mismo, sisimulan ko na ang legal na paperwork. Kailangan kong kausapin si Carmela. Kausapin mo ang sino man na gusto mo, Miguel. Pero tapos na ang mga desisyon. Tatay, pakiusap. Magandang gabi, Miguel. Pakibati na lang ako sa asawa mo at sa mga bata. Sabihin mo sa kanila na mahal sila ng kanilang lolo kahit wala silang oras para magpaalam sa kanya. Ibinalik ko ang telepono at pinatahimik. Humiga ako sa maliit na kama sa home for the aged.
Sa kwartong nagkakahalaga ng 60,000 buwan-buwan mula sa sarili kong pera. At sa unang pagkakataon sa isang linggo, ngumiti ako dahil bukas, magsisimula na ang pinaka-interesanting bahagi ng kwentong ito. Bukas, matutuklasan ng minamahal kong pamilya na ang matandang sagabal na inabandona nila ay may kapangyarihan na baguhin ang kanilang buhay magpakailanman. At hindi ito magiging pagbabago para sa ikabubuti. Alas 10 ng umaga ng sumunod na araw, ang aking telepono ay nagsimulang mag-vibrate ng malakas. Tawag ng tawag. Si Carmela, si Miguel, ang asawa ni Carmela, pati ang aking manugang na babae mula sa Guadalajara. Ngunit pinatahimik ko ang telepono at hindi ako sumagot ng kahit isang tawag. Alas 7, bumaba ako sa dining area tulad ng sinumang normal na residente. Kumuha ako ng kape at toasted bread ko. Umupo ako sa aking kinagawian na mesa sa tabi ni Lolo Felipe at nagpanggap na nagbabasa ng pahayagan. Ayos ba ang lahat, Lolo Edong? Tanong ni Lolo Felipe. Mukha kang napakatahimik ngayon. Napakabuti, Lolo Felipe. Isang magandang araw para magsimulang muli. Alas 8, dumating si Ginoong Manuel, halatang balisa. Lumapit siya sa aking mesa nang may pag-aalala sa mukha. Lolo Edong, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Siyempre, Ginoong Manuel, pero dito lang, wala akong sekreto. Kasi, tumatawag po ang anak ninyo sa reception mula pa alas 6 ng umaga. Sabi niya, kailangan po kayong kausapin ng madalian. Oo, sagot ko habang humihigop ng kape. At ano ang sinabi ninyo sa kanya? Sabi po namin, nag-aalmusal kayo at hindi pwedeng gambalain ang oras ng pagkain. Napakabuti, Ginoong Manuel. Iyan ang mga patakaran, hindi ba? Opo, pero sabi niya, family emergency daw po. Family emergency? Ulit ko, at tiningnan ako ni Lolo Felipe ng may pag-usisa. Alam mo ba kung ano ang nakaka-interes, Ginoong Manuel? Noong isang linggo, ang aking ika-80 kaarawan ay hindi mahalaga para sa aking pamilya, ngunit ngayon may emergency sila. Mas lalong hindi komportable si Ginoong Manuel. Lolo Edong, baka dapat ninyo... Wala akong dapat, Ginoong Manuel. Isa akong residente lang. Pareho lang ang aplikasyon ng mga patakaran sa lahat, hindi ba? Alas 9, dumating ang aking legal advisors. Pumasok sa Home for the Aged si Atertino Herrera at Atimendon Ramirez at dinala sila ni Ginoong Manuel sa isang maliit na conference room sa unang palapag. Magandang umaga, Lolo Edong, bati ni Atertino Herrera nang may pag-aalala sa mukha. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano ang nangyayari? Upo, mga Ginoo. Sasabihin ko sa inyo ang isang napaka-interesanteng kwento. Sa sumunod na 30 minuto, ipinaliwanag ko ang lahat, mula sa pag-iwan noong araw ng aking kaarawan hanggang sa aking desisyon na i-liquidate ang lahat ng aking ari-arian. Lolo Edong, sabi ni Atino Ramirez nang matapos ako. Naiintindihan ko po ang sakit ninyo pero sigurado po ba kayo na gusto ninyong gawin ito? Napaka-drastic na desisyon. Napakasigurado, Ramirez. Hindi pa ako naging mas sigurado sa isang bagay sa buong buhay ko. At saan po kayo maninirahan? Tanong ni Atisir Herrera. Mamumuhay ako sa aking pensyon, tulad ng sinumang normal na matanda. Sa huli, iyan ang tingin ng pamilya ko sa akin, hindi ba? Isang normal na matanda na kailangang nasa Home for the Aged. Pero, Lolo Edong, walang pero, Herrera. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng kinakailangang dokumento. Benta ng lahat ng ari-arian, liquidation ng lahat ng negosyo, pagsasara ng lahat ng investment accounts, at ang pera ay hahatiin sa 3 charitable organizations na pipiliin ko, mga organisasyon na talagang tumutulong sa mga inabandona na matatanda. Alas 10, dumating si Engris Morales. Mukha siyang lubos na naguguluhan at nag-aalala. Boss, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano ang nangyayari? Tumatawag sa akin ang mga supervisor ko mula pa kaninang umaga. Nagtatanong kung bakit namin tinigil ang lahat ng construction works. Dahil wala ng construction works, Morales, tapos na ang negosyo. Pero boss, meron tayong mga kontrata na kailangang tapusin, mga empleyado na umaasa sa amin. Ang mga empleyado ay makakatanggap ng isang napaka-generous na liquidation. Ang mga kontrata ay ililipat sa ibang mga kumpanya.
Lahat ay gagawin ng tama. Pero bakit? Dahil nagdesisyon ako na ayaw ko nang maging parte ng negosyo ng pagtatayo ng mga bagay para sa isang pamilya na hindi ako pinapahalagahan. Habang nakikipag-usap ako kay Morales, balisa si Ginoong Manuel na pumasok sa silid. Lolo Edong, paumanhin po sa paggambala. Pero narito na ang anak ninyo. Dumating siya 10 minuto na ang nakalipas at balisa po siya. Nandito siya? Tanong ni Ate si Herrera, nagulat. Opo, sagot ni Ginoong Manuel. Nasa reception po siya. Nagdidemand na makita kayo kaagad. Sabihin mo sa kanya na may meeting ako at kailangan niyang maghintay. Sagot ko ng mahinahon. Pero Lolo Edong, sabi niya, Ginoong Manuel, sino ang nagbabayad para sa pananatili ko rito? Siya po. Eksakto. Nagbabayad siya para maging residente ako rito. At ang mga residente ay mayroong mga schedule at patakaran. Kung gusto niya akong makita, kailangan niyang magpa-appointment tulad ng sino mang normal na bisita. Lumabas si Ginoong Manuel at bumalik pagkalipas ng 5 minuto. Lolo Edong, sabi po ng anak ninyo, hindi siya aalis doon hanggat hindi ninyo siya tinatanggap. Perpekto, hayaan mo siyang manatili roon hanggang gusto niya. Nagpatuloy ako sa aking mga meeting sa buong umaga. 12:00, nang lumabas ako sa conference room, nakita ko si Carmela na nakaupo sa reception. Mukha siyang desperado, may pulang mga mata at magulo ang buhok. Naglakad ako patungo sa dining area na parang hindi ko siya nakita. Tatay! Sigaw niya tumatayo mula sa upuan. Tatay, kailangan nating mag-usap. Lumingon ako ng dahan-dahan na parang ngayon ko lang napansin na naroon siya. Hello Carmela. Nakakagulat naman na makita ka rito. Tatay, kailangan nating mag-usap. Sinabi sa akin ni Miguel ang plano ninyo. Oo. At ano ang sinabi sa iyo ni Miguel? Na ibebenta ninyo ang lahat, na ireregalo ninyo ang lahat ng pera. Ang lahat ng nasa resepsyon ay nakatingin sa amin. Ibang residente, mga pamilya na dumadalaw, ang mga staff ng Home for the Aged. Iyon, sabi ko ng mahinahon. Totoo yan. May problema ba? Siyempre may problema. Hindi nyo pwedeng gawin iyan. Bakit hindi ko pwedeng gawin iyan, Carmela? Bakit? Dahil iyon ang aming kinabukasan. Iyon ang pamana ng inyong mga apo. Ang pamana ko? Tumawa ako. Carmela, noong 1 linggo, nagdesisyon ka na wala na akong lugar sa buhay mo. Bakit dapat may lugar ang kinabukasan mo sa pera ko? Tatay, pakiusap, pwede ba nating ayusin ito? Ayusin ang ano, Carmela? Walang nasira. Lahat ay gumagana ng perpekto. Hindi gumagana. Sinasayang ninyo ang lahat dahil sa galit. Hindi ito galit, minamahal kong anak. Ito ay katarungan. Lumapit siya sa akin. Binaba ang boses niya. Tatay, kung ito ay tungkol sa Home for the Aged, pwede na kayong umuwi. Pwede nang bumalik sa dati ang lahat. Sa dati? Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata. Ang ibig mo bang sabihin, tulad ng dati, noong ako ay isang sagabal sa buhay mo, noong ako ay isang pabigat na gusto mong alisin? Hindi ko kailanman sinabi iyan. Hindi na kailangang sabihin, Carmela. Ipinakita mo sa akin iyan nang iwanan mo ako sa aking ika-80 kaarawan. Para sa sarili ninyong kabutihan iyon. Hindi, Carmela. Para sa sarili mong kabutihan iyon. At ngayon, ito rin ay para sa sarili kong kabutihan. Tatay, pakiusap, anak ninyo ako. Dati kang anak ko. Hanggang sa araw na nagdesisyon ka na mas mahalaga ang iyong ginhawa kaysa sa aking dignidad. Nakita ko na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na iyon ang luha ng aking minamahal na anak. Iyon ang luha ng isang babae na napagtanto na gumawa siya ng pinakamahal na pagkakamali sa kanyang buhay. Wala na po bang magagawa? Tanong niya sa napakahinang boses. Mayroon kang magagawa, Carmela? Ano? Maaari kang mamuhay kasama ang mga kahihinatnan ng iyong mga desisyon tulad ng pamumuhay ko kasama ang akin. Nanatili si Carmela roon sa reception sa loob ng 3 oras pa. Mula sa aking bintana sa 2nd floor, nakikita ko siyang naglalakad pabalik-balik, nakikipag-usap sa telepono, umiiyak, nagmamakaawa kay Ginoong Manuel, na kumbinsihin akong kausapin siya ulit. Ngunit hindi ako bumaba.
Nanatili ako sa aking kwarto. Pumipirma ng mga dokumento kasama ang aking mga abogado. Sinisilyuhan ang kapalaran ng lahat ng itinayo ko sa loob ng iksanta taon ng pagtatrabaho. Alas 4 ng hapon umakyat si Ginoong Manuel para makita ako. Lolo Edong, nasa baba pa rin po ang anak ninyo. Sabi niya, hindi siya aalis hanggat hindi ninyo siya pinakikinggan. Hayaan mo siyang manatili hanggang gusto niya, Ginoong Manuel. Malaya ang Pilipinas. Dumating din po ang anak ninyong si Miguel. Galing po siya sa Guadalajara, mukha pong balisa. Nandito si Miguel? Opo, Hinoong Reyes. Dumating siya 1 oras na ang nakalipas. Magkasama po silang dalawa sa reception. Sumilip ako sa bintana at tama nga, naroon si Miguel kasama ang kanyang kapatid. Silang dalawa ay nag-uusap ng mahina, gumagawa ng mga desperadong plano. Sabihin mo sa kanila na sa loob ng kalahating oras, maaari ko silang tanggapin sa lounge area, pero 15 minuto lang ang pag-uusap, wala nang hihigit pa. Bumaba si Hinoong Manuel at nagpatuloy ako sa pagpirma ng mga papeles. Tiningnan ako ni Attorney Herrera ng may pag-aalala. Lolo Edong, lubos po ba kayong sigurado rito? Kapag pinirmahan na ninyo ang mga dokumentong ito, wala nang bawian. Herrera, 60 taon na akong nagtatrabaho para siguraduhin ang kinabukasan ng aking mga anak. Noong 1 linggo, natuklasan ko na ang mga anak ko ay ayaw siguraduhin kahit ang aking kasalukuyan. Oras na para isara ang kabanatang iyon. Pinirmahan ko ang huling dokumento. Ang kumpletong liquidation ng Konstruktora Reyes, Mendoza. Ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala. 60 taon ng trabaho, naging mga numero sa isang papel. Alas 4:30, bumaba ako sa lounge area. Naghihintay sina Miguel at Carmela sa akin, nakaupo sa sofa na parang dalawang batang pinagalitan. Magandang hapon, sabi ko habang umuupo sa upuan sa harap nila. Tatay, nagsimula si Miguel. Ito ay wala na sa kontrol. Maaari tayong makahanap ng isang solusyon na walang-wala sa kontrol, Miguel. Lahat ay perpektong nasa kontrol. Pero sinisira ninyo ang lahat, sigaw ni Carmela. 60 taon ng trabaho, itatapon lang? Hindi itatapon, Carmela. Para sa inyo. Lahat ng itinayo ko ay para sa inyo. At kung nagdesisyon kayo na wala akong halaga, kung gayon, ang itinayo ko para sa inyo ay wala ring halaga. Hindi po totoo iyan, sabi ni Miguel. Hindi namin kailanman sinabi na wala kayong halaga. Hindi ba? Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin, Miguel, bakit nang magdesisyon ang kapatid mo na iwanan ako sa isang home for the aged, wala kang ginawa para pigilan iyon? Natahimik si Miguel. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit nang sabihin niya sa akin na hindi na nila ako kayang alagaan. Hindi mo sinabi, Tatay, pumunta kayo at manirahan sa akin sa Guadalajara o sa inyong probinsya. Yumuko si Miguel. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit walang sino man sa inyong dalawa ang nag-isip na baka ang inyong 80 taong gulang na ama ay nararapat na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang pamilya sa halip na ilagay sa isang home for the aged na parang lumang kasangkapan. Tatay! Bulong ni Carmela. Maaari nating ayusin ito. Ayusin ang ano, Carmela? Paano mo aayusin ang katotohanan na inabandona mo ako noong kailangan ko kayo? Aalisin namin kayo rito. Maaari kayong manirahan sa sino man sa amin. Ngayon tumawa ako ng may kapaitan. Ngayon, na natuklasan ninyo na ang matandang sagabal ay may pera, ngayon, gusto ninyo akong manirahan sa inyo. Hindi ito dahil sa pera, sigaw ni Miguel. Hindi. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit noong 1 linggo, imposible na manirahan ako sa inyo. Ngunit ngayon na mawawala sa inyo ang inyong pamana, biglang naging posible. Nanatili silang dalawa sa katahimikan dahil alam nila na tama ako. Alam ninyo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito? Patuloy ko. Hindi ang pag-iwan ninyo sa akin. Ito ay ang pag-iwan ninyo sa akin ng napakadali, nang walang pagtatangka na maghanap ng ibang solusyon. Tatay, kami. Nang hindi man lang ako tinatanong kung ano ang gusto ko, nang hindi man lang isinasaalang-alang na baka ang inyong ama ay may damdamin, may dignidad, may karapatang magdesisyon sa sarili niyang kapalaran. Nagsimulang umiyak ulit si Carmela. Tatay,
Patawarin niyo ako. Nagsisisi ako. Isang katangahan yon. Oo, Carmela, isang pagkakamali iyon. Ang pinakamahal na pagkakamali sa iyong buhay. Pero hindi po ba ito maayos? Tanong ni Miguel, desperado. Miguel, sa tingin mo ba kung dumating ako sa bahay mo at sinabi ko sa iyo, ayaw na kitang maging anak, umalis ka na sa buhay ko, maaayos yon sa isang paumanhin? Hindi po, tatay. Kung gayon, bakit sa tingin ninyo na ang ginawa ninyo sa akin ay maayos? Tumayo si Carmela mula sa sofa at lumuhod sa harap ng aking upuan. Tatay, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa inyo. Patawarin niyo ako. Isang katangahan iyon, kasakiman iyon, lahat ng gusto ninyo. Pero patawarin niyo ako. Tiningnan ko siya roon, nakaluhod, nagmamakaawa. Ang bata na binuhat ko sa aking mga bisig, ang binigyan ko ng lahat, ang minahal ko ng higit pa sa sarili kong buhay. At wala akong naramdaman. Tumayo ka, Carmela. Pinapatawad niyo po ako? Tumayo ka. Tumayo siya, puno ng pag-asa ang mga mata. Carmela, may mga bagay sa buhay na hindi na mababawi, mga salita na hindi na maibabalik, mga aksyon na hindi na mabubura. Ngunit nang sabihin mo sa akin, maligayang ika-80 kaarawan, tatay. Sana maging masaya ka rito at iniwan mo ako sa pintuan ng home for the aged na ito na parang basura. Sa sandaling iyon, pinatay mo ang amang ako para sa iyo. Hindi. Oo, Carmela. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ka na hindi na ako ang iyong ama, na ako ay isang problema lang na kailangang lutasin. Pero nagsisisi po ako. Ang pagsisisi mo ay hindi magbabalik sa dignidad na kinuha mo sa akin. Hindi nito ibabalik ang kaarawan na ninakaw mo sa akin. Hindi nito ibabalik ang pag-ibig na niyurakan mo. Lumapit din si Miguel. Tatay, pamilya tayo. Dati tayong pamilya, Miguel, hanggang sa nagdesisyon kayo na hindi na ako kasya sa pamilyang iyon. Kung gayon, wala na po bang magagawa? Tanong ni Carmela. Oo, may magagawa kayo. Ano? Maari kayong matutong mamuhay ng walang pera na inaasahan ninyong manahin. Maari kayong matutong magtrabaho para sa sarili ninyong kinabukasan sa halip na umasa na ireregalo iyon sa inyo ng inyong matandang ama. At ano po ang magiging papel namin para sa inyo? Tanong ni Miguel. Tiningnan ko silang dalawa, ang aking mga anak. Ang dahilan kung bakit ako nagtrabaho sa buong buhay ko, ang mga taong isinakripisyo ko ang lahat. Magiging kung ano ako para sa inyo noong nakaraang linggo, sabi ko. Magiging mga estranghero. Tumayo ako mula sa upuan at naglakad patungo sa pinto. Tapos na ang pagdalaw, kailangan na kayong umalis. Tapos na ang oras ng pagdalaw. Tatay, sigaw ni Carmela, ngunit hindi na ako lumingon. Hindi na sila ang aking mga anak. 2 tao na lang sila na gumawa ng isang pagkakamali na magastos sa kanila ng lahat. 1 linggo ang lumipas mula sa aking bintana sa 2nd floor. Nakita ko na dumating ulit si Carmela. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang asawa, si Miguel, ang asawa ni Miguel, at pati ang 2 kong apo. Dinala niya ang buong pamilya. Ang heavy artillery, para sa huling desperadong pagtatangka. Umakyat si Ginoong Manuel para mag-abiso sa akin. Lolo Edong, nasa baba po ang buong pamilya ninyo. Sabi po nila, kailangan po kayong kausapin ng madalian. Buong pamilya, pati ang mga apo. Opo, Hinoong Reyes, pati po ang mga bata. Napakababa ng kanilang pagbagsak. Ginagamit ang mga apo bilang emosyonal na sandata para manipulahin ako. Ngunit wala nang nakakagulat sa kanila. Sabihin mo sa kanila na hindi ako available. Abala ako sa aking legal affairs. Lolo Edong, nagtatanong po ang mga bata tungkol sa kanilang lolo. Ginoong Manuel, ang mga bata na iyan ay may mga magulang na nagdesisyon na hindi na mahalaga ang kanilang lolo. Kausapin nila ang kanilang mga magulang tungkol doon. Bumaba si Ginoong Manuel at nagpatuloy ako sa pagre-review ng mga pahayagang pangpinansyal. Sa loob ng 1 linggo, ang balita tungkol sa likwidasyon ng Konstruktora Reyes ay nakarating na sa media. Successful businessman liquidates his empire and donates fortune to charity, sabi ng isa sa mga headline. 20 minuto ang lumipas, bumalik si Ginoong Manuel, mas balisa kaysa kanina. Lolo Edong, sabi po ng anak ninyo, hindi sila aalis hanggat hindi kayo bumababa para kausapin sila.
At may iba pang residente na nagrereklamo dahil umiiyak ang mga bata sa reception. Hayaan mo silang umiyak hanggat gusto nila, Ginoong Manuel, hindi ko iyon problema. Pero, Ginoong Reyes, alam po ba ninyo ang kwento ng mga bata na iyan? Hindi, Ginoong Reyes. Ang mga batang iyan ay 2 at 5 taong gulang. 2 linggo na ang nakalipas noong ika-80 kaarawan ko. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng kanilang mga magulang? Hindi nila ako dinala para makita ng kanilang lolo. Hindi sila tumawag para batiin ako. Hindi sila nag-oorganisa ng anumang family celebration. Ngunit ngayon na kailangan nila ng isang bagay mula sa akin. Ngayon, dinala nila ang mga apo. Nanatili si Ginoong Manuel sa katahimikan. Sabihin mo sa kanila na mayroon silang 5 minuto para umalis o tatawag ako ng security para paalisin sila. Kalahating oras ang lumipas, umakyat ulit si Ginoong Manuel. Sa pagkakataong ito ay kasama si Ginang Santos, ang principal administrator. Lolo Edong, sabi ni Ginang Santos, paumanhin po sa istorbo pero ang sitwasyon sa baba ay nagiging problema. Tumanggi po ang inyong pamilya na umalis at ginugulo nila ang kapayapaan ng Home for the Aged. Ginugulo ang kapayapaan? Sumisigaw po ang anak ninyo, umiiyak ang manugang ninyo, tumatakbo ang mga bata sa lahat ng dako, at nagrereklamo ang ibang residente. Tumayo ako mula sa aking upuan. Perpekto, bababa ako para ayusin ito. Bumaba ako sa unang palapag at nakita ko silang lahat na nagkakagulo sa reception. Ang mga mata ni Carmela ay namumula at maga. Mukhang talunan si Miguel. Tumakbo ang mga apo sa paligid ng mga upuan habang nag-uusap ng mahina ang kanilang mga magulang. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong ko sa malamig na boses. Tatay, sabi ni Carmela, dinala namin ang mga bata para makita kayo. Na-miss po nila kayo? Na-miss ako mula kailan? Mula sa simula pa, tatay. Palagi silang nagtatanong tungkol sa kanilang lolo. Kasalanan, Carmela. Ang mga batang iyan ay hindi pa nga ako kilala ng maayos dahil hindi nyo sila kailanman dinala sa akin noon. Lumapit sa akin ang panganay na apo, maing kataong gulang. Lolo, bakit ka galit kay mama? Tiningnan ko siya. Isang inosenteng bata na walang kasalanan pero hindi rin ako papayag na mamanipulate sa pamamagitan niya. Hindi ako galit, anak, sabi ko ng mahinahon. Nalulungkot lang ako dahil ang mama mo at ang tiyo mo ay gumawa ng mga desisyon na labis na nakasakit sa iyong lolo. Anong mga desisyon? Mabilis na lumapit si Carmela. Halika rito, anak. Huwag mong gambalain ang lolo mo. Hindi niya ako ginagambala, sabi ko. Pero nakaka-interes na ngayon. Nag-aalala ka na huwag niya akong gambalain. Noong 2 linggo na ang nakalipas, hindi ka nag-alala na saktan ako. Tatay, pakiusap. Huwag ninyong pag-usapan yan sa harap ng mga bata. Bakit hindi, Carmela? Nahihiya ka ba na malaman ng mga anak mo kung paano mo trinato ang iyong ama? Ang asawa ni Carmela na tahimik sa buong oras ay lumapit. Lolo Edong, nang may buong paggalang, sa tingin ko, ang sitwasyong ito ay wala na sa kontrol. Baka makahanap tayo ng isang solusyon. Isang solusyon? Ano ang pangalan mo? Ricardo Ginoong Reyes. Ako po ang asawa ni Carmela. Ricardo, alam mo ba na dadalhin ako ng asawa mo rito noong araw ng kaarawan ko? Opo, Ginoong Reyes. Pinag-usapan namin sa pamilya. At ano ang opinyon mo? Si Ricardo ay mukhang hindi komportable. Ang opinyon ko po ay, baka yun ang pinakamahusay para sa lahat. Para sa lahat kasama na ako. Well, inakala namin na magiging mas komportable kayo rito kasama ang mga kaedad ninyo. Mas komportable? Inabandona ng pamilya ko sa aking kaarawan? Hindi po iyon pag-iwan, Ginoong Reyes. Iyon ay, Ricardo? Iyon ay isang praktikal na desisyon. Isang praktikal na desisyon? Ulit ko. At ngayon, ano ito? Praktikal na desisyon din? Ito ay, sinusubukan naming ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi, Ricardo. Ito ay panik. Ito ay desperasyon. Dahil napagtanto ninyo na ang inyong praktikal na desisyon ay magastos sa inyo ng milyon-milyong piso.
Ang asawa ni Miguel na tahimik na umiiyak sa buong oras ay lumapit din. Lolo Edong, nakatira po kami sa Guadalajara, sa probinsya. Hindi po namin alam kung ano talaga ang nangyayari. Sinabi sa akin ni Miguel ang lahat nang dumating siya sa bahay noong gabing iyon. At ano ang iniisip mo sa ginawa ng hipag mo? Iniisip ko na baka pwedeng naihandle iyon ng iba. Baka. Tumawa ako ng may kapaitan. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Iniisip ko na nandito kayo dahil sinabi sa iyo ni Miguel na mawawalan kayo ng milyong-milyong pamana, hindi dahil talagang mahalaga sa inyo ang aking kapakanan. Hindi po totoo iyan, sigaw ni Miguel. Hindi? Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit sa 2 taon ng inyong kasal, hindi kailanman nagpakita ng interes ang asawa mo sa aking kapakanan noon. Hindi alam ni Miguel kung ano ang isasagot. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit walang sino man sa inyo ang nag-alok na manirahan ako sa Guadalajara, sa probinsya, bago ninyo nalaman na liliquidate ko ang aking ari-arian. Tatay, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang mga apo kong ito na di umano'y namimiss ako ng husto, ay 3 beses lang akong dinalaw sa loob ng 2 taon. Bumigat ang katahimikan sa reception. Alam ninyo ba? Patuloy ko. Sa simula naisip ko, mga makasarili lang kayo. Pagkatapos naisip ko, walang utang na loob kayo. Pero ngayon, napagtanto ko na mas masahol pa kayo. Ano po kami? Tanong ni Carmela sa napakahinang boses. Mga ipokrito. Kayo ay mga tao na nagpapanggap na nagmamahal kapag kailangan ninyo ng isang bagay. Pero umaabandona kapag ang pag-ibig ay nagiging abala. Tatay. At ang pinakamalungkot ay dinala ninyo ang mga inosenteng bata na ito para maging saksi sa inyong pagpapaimbabaw. Yumuko ako para maging kasing taas ng panganay na apo. Anak, ipinaliwanag ba sa iyo ng mama mo kung bakit nakatira ang lolo mo rito? Sabi po niya, may sakit kayo. Wala akong sakit, anak. Nandito ako dahil nagdesisyon ang mama mo na ayaw na niyang mag-alaga sa akin. Tatay, sigaw ni Carmela. Totoo ba o hindi, Carmela? Nanatili si Carmela sa katahimikan. At ngayon, sabi ko sa bata, gusto ng mama mo na patawarin ko siya at ibalik ang kanyang pamana. Ano po ang pamana? Ito ay pera na iniiwan ng mga magulang sa kanilang mga anak kapag namatay sila. Mamamatay na po ba kayo, Lolo? Lahat tayo ay mamamatay balang araw, anak. Ngunit, bago ako mamatay, nagdesisyon ako na ireregalo ko ang lahat ng aking pera sa mga taong talagang nangangailangan ng tulong. At hindi po kailangan ng tulong ang mama ko? Ang mama mo ay isang napaka-capable na tao na kayang magtrabaho para sa sarili niyang pera. Lumapit si Carmela at kinuha ang kamay ng bata. Umalis na tayo, anak. Hindi na po ba namin makikita ang lolo? Tanong ng bata. Tiningnan ako ni Carmela ng may halong sakit at galit. Hindi, anak. Hindi na natin makikita ang lolo. At iyan ang paraan kung paano kinumpirma ng sarili kong anak ang alam ko na para sa kanila, ang halaga ko ay nasa pera ko lang. Walang pera, walang lolo. Walang pamana, walang pamilya. Matapos silang umalis, nanatili ako sa reception sa loob ng 1 oras pa, nakatingin sa bintana kung paano nagpapatuloy ang normal na buhay sa labas ng Home for the Aged. Mga kotse na dumadaan, mga taong naglalakad, mga pamilya na malamang na nagmamahalan ng totoo. At ako, narito, isang 8 taong gulang na lalaki na kinumpirma lang na sinayang niya ang 1 taon ng kanyang buhay sa pagtatrabaho para sa mga taong gusto lang siya dahil sa pera niya. Lumapit si Ginoong Manuel pagkatapos ng ilang sandali. Lolo Edong, ayos lang po ba kayo? Tanong niya nang may tunay na pag-aalala, isang bagay na hindi ipinakita ng sarili kong pamilya. Ayos na ayos ako, Ginoong Manuel. Hindi pa ako naging mas maayos kailanman. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakikita ko ang mga bagay-bagay ng eksakto kung ano sila, nang walang kasinungalingan ng pag-ibig ng pamilya. Umupo siya sa tabi ko sa sofa kung saan nakaupo ang pamilya ko, ilang minuto na ang nakalipas. Hindi po ba kayo nagsisisi sa anumang bagay?
Tanong niya. Nagsisisi ka ba na tinanggal mo ang isang empleyado na nagnanakaw sa iyo? Sagot ko. Hindi, syempre hindi. Kung gayon, bakit ako magsisisisi na tinanggal ko ang isang pamilya na nagnakaw sa akin ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera? Ninakaw nila ang aking dignidad, ang aking paggalang, ang aking lugar sa kanilang buhay. Kinabukasan, dumating si Ate Ryan Herrera dala ang pinakahuling balita tungkol sa liquidation. Lolo Edong, nasa akin na ang final reports. Lahat ay matagumpay na naibenta. Ang mga ari-arian, ang kumpanya, ang mga investments, lahat. Umupo siya sa harap ko dala ang isang folder na puno ng mga papeles. Ang kabuuang halaga na na-liquidate ay 43 milyong piso, 33,000. Isang kayamanan na itinayo ko sa pag-iisip ng kinabukasan ng aking mga anak na ngayon ay magiging tunay na tulong para sa mga taong talagang nangangailangan nito. At ang mga donasyon? Tanong ko. Pinoproseso na po. P21,000 ay para sa foundation ng mga inabandona na matatanda. Isa pang 21,000 ay para sa Home for the Orphans. At ang natitirang 1 milyon ay para sa inyong personal na gastos dito sa Home for the Aged hanggang sa katapusan ng inyong mga araw. Perpekto, attorney. At alam ba ito ng aking mga dating anak? Ang anak ninyong si Carmela ay tumatawag sa aking opisina araw-araw. Kahapon, nagbanta siyang idedemanda ako kung hindi ko siya bibigyan ng impormasyon tungkol sa proseso. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya ang totoo, na nasa ganap kayong katinuan ng isip, na ang mga desisyon ay ganap na legal at wala siyang karapatang magreklamo ng anuman. Mabuti. May iba pa ba? Opo, Lolo Edong. Hinahanap din ako ng anak ninyong si Miguel. Sabi niya. Gusto niyang kumuha ng sarili niyang mga abogado para pigilan ang proseso. Maaari ba niya iyon gawin? Hindi po, Ginoong Reyes. Lahat ay napirmahan na at naipatupad. Nailipat na ang pera sa mga charitable foundations. Nang hapong iyon, habang nasa hardin ako nagbabasa, may isang hindi inaasahang bisita na dumating. Ito ay ang direktor ng foundation ng mga inabandona na matatanda, si Ginang Martinez. Isang babae na nasa 50s na may tunay ng ngiti na hindi ko nakita sa mga mukha ng aking pamilya sa loob ng maraming taon. Lolo Edong, personal po akong dumating para magpasalamat sa inyong donasyon. Sa 21,000 na iyan, makakatulong po kami sa libu-libong matatanda na nasa katulad ninyong sitwasyon. Umupo siya sa tabi ko sa bench sa hardin. Maaari ko po bang itanong kung ano ang nag-udyok sa inyo na gawin ang napaka-generous na donasyon na ito? Ang sarili kong karanasan, Ginang Martinez. Natuklasan ko na kapag ayaw ng mga pamilya ang kanilang mga matatanda, kailangang lumikha ng sarili nilang pamilya ang mga matatanda. Inabandona po ba kayo ng pamilya ninyo? Tinuruan ako ng pamilya ko na ang pag-ibig ng pamilya ay umiiral lang kapag may pera. Walang pera, walang pag-ibig, walang pamana, walang mga anak. Napakasakit po siguro iyan para sa inyo. Sa simula, oo, pero ngayon, nakakapagpalaya. Ngayon, alam ko ng eksakto kung saan ako nakatayo at kung sino ang maaasahan ko talaga. Naglabas si Ginang Martinez ng ilang papeles mula sa kanyang bag. Lolo Edong, mayroon akong isang panukala para sa inyo. Gusto ba ninyong maging honorary president ng aming foundation? Ang inyong karanasan at ang inyong kwento ay makakatulong sa maraming tao sa inyong sitwasyon. 3 araw ang lumipas habang nagre-review ako ng mga pahayagan sa dining area. Nakakita ako ng isang balita na nagpangiti sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Businessman liquidated his fortune after being abandoned by his children, sabi ng headline. Ikinuwento ng artikulo ang buong kwento. Kung paano ako nagtayo ng isang imperyo sa pagtatrabaho mula noong ako ay 5 taong gulang, kung paano ko isinakripisyo ang lahat para sa aking mga anak, kung paano nila ako inabandona noong araw ng aking ika-80 kaarawan, at kung paano ako nagdesisyon na i-donate ang lahat ng aking kayamanan sa mga charitable organizations. In-interview ng journalist ang ilang tao. Sinabi ni Engar, Morales,
Si Lolo Edong ang pinakamahusay na boss na maaaring magkaroon. Tinatrato niya ang kanyang mga empleyado na parang pamilya. Nakakalungkot lang na hindi siya trinato ng ganoon ng sarili niyang pamilya. Nagkomento si Ginoong Manuel, siya ay isang marangal na tao na gumawa ng isang napakatapang na desisyon. Marami sa kanyang sitwasyon ang mananahimik dahil sa takot na mawala ang kanilang mga anak. Pero inunan niya ang kanyang dignidad. Sinabi ni Ginang Martinez ng Foundation, si Lolo Edong ay isang halimbawa na ang sakit ay maaring maging layunin. Ang kanyang donasyon ay magpapabago ng buhay ng libu-libong tao. Pero ang pinakainteresante sa artikulo ay ang huling bahagi. Sinubukan ng journalist na kontakin sina Carmela at Miguel para malaman ang kanilang panig ng kwento. Ibaba ni Carmela ang telepono nang tanungin siya tungkol sa pag-iwan. Sinabi ni Miguel na walang komento at ibinabari ng telepono. Ang sarili nilang mga aksyon ay nag-iwan sa kanila nang walang maipagtatanggol na argumento. Paano mo ipapaliwanag sa publiko na inabandona mo ang iyong 80 taong gulang na ama sa kanyang kaarawan at ngayon ay desperado ka dahil hindi mo mamamana ang kanyang pera? Walang paraan para maging maganda ang kanilang imahe sa kwentong iyon dahil sila ang tunay na kontrabida. Nang gabing iyon, umakyat si Ginoong Manuel sa aking kwarto dala ang mga balita. Lolo Edong, narito po ang anak ninyo 1 oras na ang nakalipas. Ayaw niyang umakyat para makita kayo, pero nag-iwan po siya ng mensahe. Ano? Anong mensahe? Sabi po niya, nanalo na kayo, na sana ay masaya kayo sa inyong paghihiganti at hinding-hindi niya kayo mapapatawad dahil sa pagsira sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Tumawa ako, isang mahaba at nakakapagpalayang tawa. Ginoong Manuel, alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic sa mensaheng iyon? Hindi po, Ginoong Reyes. Na sinasabi niya na hinding-hindi niya ako mapapatawad, samantalang ako ang nagdesisyon na hindi siya patawarin. Kahit sa huling paalam niya, naniniwala pa rin siya na siya ang biktima sa kwentong ito. Walang sinabi si Ginoong Manuel, pero nakita ko sa kanyang mga mata na lubos niyang naiintindihan. At tungkol sa kinabukasan ng kanyang mga anak, patuloy ko. Ang mga apo na iyon na ginamit niya bilang emosyonal na sandata para manipulahin ako. Ngayon, lumalabas na ako ang responsable sa kanilang kinabukasan, hindi ang kanilang mga magulang na kayang magtrabaho at magtayo ng sarili nilang ari-arian, kundi ang lolo na inabandona nila. Ano po ang gagawin ninyo ngayon, Lolo Edong? Mamumuhay, Ginoong Manuel. Sa unang pagkakataon sa 50 taon, mamumuhay ako para sa sarili ko. Gagamitin ko ang oras na natitira sa akin para tumulong sa ibang inabandona na matatanda, para maging president ng foundation na iyon, para siguraduhin na ang pera ko ay talagang magagamit para sa kabutihan. At hindi ninyo po namimiss ang pamilya ninyo? Ginoong Manuel, namimiss mo ba ang mga taong nagtaksil sa iyo? Hindi po, Ginoong Reyes. Hindi rin ako. Dahil hindi sila kailanman naging pamilya ko. Sila ay mga tao na nagpanggap na nagmamahal sa akin habang ito ay maginhawa para sa kanila. 1 taon ang lumipas, nakaupo ako sa parehong upuan sa hardin ng Villa Serena, pero hindi na ako ang parehong lalaki na dumating dito. Inabandona noong araw ng kanyang kaarawan. Ngayon, ako ang honorary president ng foundation ng mga inabandona na matatanda at bawat araw, nakakatanggap ako ng mga sulat mula sa mga matatanda na natulungan ng pera na inaasahan ng aking mga dating anak na manahin. Mga sulat ng pasasalamat na mas mahalaga kaysa sa lahat ng pekeng mahal kita tatay na narinig ko sa loob ng 60 taon. Lumapit si Ginoong Manuel dala ang pahayagan ng araw. Lolo Edong, may balita na naman tungkol sa inyo. Sa seksyon ng society, may litrato ako na nagpuputol ng ribbon ng isang bagong daycare center para sa mga inabandona na matatanda. Ang headline ay nagsasabing, Lolo Edong Reyes, ini-inaugurate ang ika-5 center na pinondohan ng kanyang foundation. Ito ang ika-5 center na nabuksan gamit ang pera ko sa loob ng 1 taon. 5 lugar kung saan ang mga matatanda na trinato na parang basura ng kanilang mga pamilya ay tumatanggap ngayon ng dignidad, paggalang, at tunay na pag-ibig.
Alam mo ba kung ano ang pinakanakakasya rito, Ginoong Manuel? Tanong ko habang tinutupi ang pahayagan. Na ang bawat piso na inaasahan ng aking mga anak nagugulin sa kanilang kaluhuan, ngayon ay nagiging tunay ng ngiti ng mga taong talagang nangangailangan ng tulong. Kaninang umaga, may dumating na espesyal na sulat. Ito ay mula sa isang 75 taong gulang na ginang mula sa Cebu na inabandona ng kanyang anak sa isang home for the aged matapos ibenta ang kanyang bahay. Lolo Edong, sabi ng sulat, salamat sa inyong foundation, nakabalik ako sa aking tahanan at ngayon ay tumatanggap ng tulong na kailangan para mamuhay ng may dignidad. Ang inyong kwento ay nagturo sa akin na hindi lahat ng anak ay karapat-dapat sa mga magulang, pero lahat ng magulang ay karapat-dapat sa paggalang. Ang mga salitang iyon ay tumatagos sa akin ng mas malalim kaysa sa anumang yakap na ibinigay sa akin ng sarili kong mga anak dahil galing iyon sa isang tao na walang inaasahan mula sa akin, kundi ang patuloy akong maging ang taong nagdesisyon akong maging. Si Lolo Felipe, ang kasama ko sa mesa sa dining area, ay nagsabi sa akin kahapon na ang kanyang anak ay sa wakas dumalaw sa kanya matapos basahin ang kwento ko sa pahayagan. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin, Lolo Edong? Sabi niya, matapos basahin ang nangyari sa inyo, napagtanto niya na ginagawa niya ang parehong pagkakamali. At pinatawad mo ba siya? Tanong ko. Sinabi ko sa kanya na maaari kaming magsimulang muli, pero kailangang maging iba ang mga bagay-bagay. Nagkaroon si Lolo Felipe ng pagkakataong mabawi ang kanyang pamilya dahil kinilala ng kanyang anak ang pagkakamali bago pa huli ang lahat. Pero ang mga anak ko, nawala sa kanila ang pagkakataong iyon magpakailanman dahil nang magkaroon sila ng pagkakataon na itama, ang tanging naisip nila ay ang pera na mawawala sa kanila. 3 buwan na ang nakalipas. Sinabi sa akin ni Ginoong Manuel na dumating si Carmela sa Home for the Aged. Nagtatanong tungkol sa akin, hindi para dumalaw, kundi para alamin kung nagbago na ba ang isip ko tungkol sa mga donasyon. Nagtanong ba siya tungkol sa akin? Tanong ko kay Ginoong Manuel. Hindi po, Ginoong Reyes. Gusto lang po niyang malaman kung mayroon pa kayong iniwan sa testamento para sa kanya. Hanggang sa huli, pera lang ang iniisip. Hindi man lang siya nagpanggap na namimiss ako o nagsisisi. Gusto lang niyang malaman kung may natitira pa ba na maaari niyang manahin. Kinumpirma ng tanong na yon na tama ang desisyon ko. Noong nakaraang buwan, nakatanggap ako ng legal notification. Sinubukan ni Miguel na idemanda ang mga charitable foundations, nag-aakusa na wala ako sa aking tamang pag-iisip nang gawin ko ang mga donasyon. Ibinalibas ng hukom ang kaso sa unang hearing. Si Ginoong Eduardo Mendoza, sabi ng hukom, ayon sa sinabi sa akin ng aking abogado, ay nagpakita ng mas malaking katinuan at pag-iisip sa pag-donate ng kanyang ari-arian kaysa sa ipinakita ng kanyang mga anak sa pag-iwan sa kanya. Kahit ang opisyal na hustisya ay kinilala na sila ang nagkamali, kahapon, nag-81 taon ako. Sa pagkakataong ito, hindi ito araw ng pag-iwan at pagpapahiya. Ito ay isang araw ng tunay na pagdiriwang. Nag-organisa ng isang maliit na party ang mga empleyado ng Home for the Aged para sa akin. Dumating ang mga sulat ng pasasalamat mula sa mga matatanda mula sa buong bansa at dumating si Ginang Martinez ng Foundation, dala ang isang cake na nagsasabing, salamat sa pagtuturo sa amin na ang tunay na pamilya ay pinipili. Sa unang pagkakataon sa 80 taon, ipinagdiwang ang aking kaarawan ng mga taong talagang nagpapahalaga sa akin kung sino ako, hindi sa kung ano ang maaari kong ibigay sa kanila. Noong party, tinanong ako ng isa sa mga nurse, Lolo Edong, nagsisisi po ba kayo sa ginawa ninyo sa inyong mga anak? Magsisisi ka ba na ipinakulong mo ang isang taong nagnakaw sa iyo? Sagot ko, hindi po, Ginoong Reyes. Ang mga anak ko ay nagnakaw sa akin ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ninakaw nila ang aking lugar sa pamilya na ako mismo ang nagtayo. Bakit ako magsisisisi na pinarusahan ko sila para doon? Tumango ang nurse. Bukod pa rito, patuloy ko. Ang ginawa ko ay hindi paghihiganti. Ito ay katarungan. Ang paghihiganti ay ang saktan sila para masaktan sila.
Ang katarungan ay ang kunin ang isang bagay na hindi nila nararapat at ibigay iyon sa mga karapat-dapat. Kaninang umaga, habang umiinom ako ng kape sa hardin, naisip ko ang lahat ng nangyari sa taong ito. Naisip ko si Carmela. Marahil ay nagtatrabaho sa isang trabaho na dati ay tinatawag niyang parang walang halaga. Ngayon na wala na siyang garantisadong pamana para mapanatili ang kanyang lifestyle, naisip ko si Miguel. Nagpapaliwanag sa kanyang asawa kung bakit hindi nila magkakaroon ng malaking bahay na plano nilang bilhin gamit ang pera ko. Naisip ko ang aking mga apo. Lumalaki nang hindi nalalaman na mayroon silang lolo na mamahalin sila ng walang kondisyon kung hindi lang nagdesisyon ang kanilang mga magulang na mas mahalaga ang pera kaysa sa relasyon ng pamilya. Higit sa lahat, naisip ko ang lahat ng mga tao na natulungan ng 43,000 na iyon. Mga matatanda na ngayon ay may dignidad, mga batang ulila na ngayon ay may edukasyon at mga pagkakataon, mga pamilya na natuto mula sa aking kwento at nagdesisyon na huwag gawin ang parehong mga pagkakamali. Sa wakas, ang pera ko ay ginagamit na para magtayo ng tunay na pag-ibig sa halip na panatilihin ang peking pag-ibig. Lumapit ulit si Ginoong Manuel. Lolo Edong, may isa pang sulat para sa inyo. Ito ay mula sa isang pamilya sa Pangasinan. Ginoong Reyes, matapos basahin ang inyong kwento, nagdesisyon kaming isama ang aking biyenan na manirahan sa amin sa halip na ipadala siya sa isang home for the aged. Ang inyong halimbawa ay nagturo sa amin na ang pamilya ay pinapatunayan sa pamamagitan ng gawa, hindi ng mga salita. Ngumiti ako habang tinutupi ko ang sulat. Ito ang aking tunay na pamana. Hindi pera na sasayangin ng aking mga anak sa kaluhuan, kundi mga leksyon na magtatagal sa mga henerasyon, mga pamilya na magpapahalaga sa kanilang mga matatanda dahil nalaman nila ang kwento ng lalaki na tumanggi na tiisin ang pag-iwan. At iyan ang dahilan, apo, kung bakit sinasabi ko, hindi pa huli ang lahat para gawin ang tama. Ngayon sabihin mo sa akin, kung ikaw, gagawin mo rin ba ang parehong bagay sa aking lugar? At sabihin mo rin sa akin, saang lungsod ka sa mundong ito nakikinig sa akin? Dahil ang kwentong ito ay kailangang ibahagi mo sa sino mang kailangang makarinig.